salibambang, salagintot, salagubang. Ngayong nag-uulan na, tsak nariyan lang sila. Konting yugyug lang sa mga puno at maghuhulugan na sila. Salagubang, insektong tampok sa kantang pambata na sa ilang lugar sa Pilipinas, pinapapak at pinagkukunan ng protina. Kapag pumapatak na ang ulan, isang uri ng insekto ang naglalabasan mula sa ilalim ng lupa at dumadapo sa madadahong mga halaman. Ang salagubang o June beetle. Dito sa Palayan City sa Nueva Ecija, hindi itinataboy ng mga tao ang salagubang. Hinahanap-hanap daw kasi ito ng kanilang mga sikmura. Kaya ang 46 anyos na si Ray, nagbabakasakali raw maghanap ng salagubang sa talahiban kahit tuyong-tuyo ang paligid. Eksperto raw siya sa pangangalagubang o panghuhuli ng salagubang. Gamit ang maliit na flashlight, sumugod si Ray sa pinaglulunggaan ng mga insekto. Punta ako sa talahiban, manghuli ako ng salagubang. Dahil masukal ang talahiban, dapat daw maging matalas ang mata sa paghahanap ng salagubang. Sa dahon yun, kumakapit sa puno ng talahib. Maya-maya lang, may naispatan na siya. Ito yung salagubang na hinuhuli namin, na kinakain. Hindi naman daw mahirap hulihin ang mga ito. Hindi naman daw kasi mailap. Nahuhuli lang sa pandadakma. Makalipas ang mahigit isang oras, mahigit 20 salagubang ang nahuli ni Ray. Hindi raw kasi nag-uulan itong mga nakaraang araw, kaya hindi pa naglalabasan ang mga salagubang. Pero sapat na raw ito para mapawi ang kanyang paglalaway. Ang mga nahuli niya, diretso sa kawali para gawing pulutan. Simpleng luto lang ang alam niya, pero pamatay daw sa sarap. Ito ang crispy fried salagubang. Una munang pinakuluan ni Ray sa kaunting tubig at asin ang mga salagubang. Nung natuyo na ang tubig at lumasa na ang asin, binuhusan na niya ito ng mantika at iprinito. Luto na, malutong na eh. Ilang minuto lang, luto na. Lutan! Mahirap niya, malutong talaga. Kasi yan talaga ang nakasanayan pulutan ng mga tao dito. Masarap. Tamtaman lang yung timpla, hindi naman maalap. Ang salagubang, hilig ding paglaruan ng mga bata. Tinatalian sa paa at saka pinalilipad. Katulad ng kinalakihan ni Dolly. Pero ngayong may edad na raw siya, ang salagubang, chinichibog na niya. Nung 10 years ako, nag-umpisa na akong kumain. Hanggang ngayon 46 years ako, kumakain pa rin ako. Ang paborito niyang luto, sinampalukan. Tinanggalan ng mga ito ng galamay at pakpak. Talagang ang salagubang, hindi talaga kinakain yung paa. Kasi may, kumbaga sa ano, may ano yung, may galagala may yung ano, yung paa. Hindi pwedeng, baka mamaya maasalalak pa sa lalamunan. At saka hinugasang mabuti. Ang pampaasim na dahon ng sampalok, binudbura ng asin. At saka hiniwa ng pino. At hinugasan.
siyang naggisa ng bawang at sibuyas. Na tinimplahan ng kaunting patis. Ilalagay ko na yun sa lagubang. Huli niyang inihalo ang dahon ng sampalok at sinabawan ng tubig. Nung kumulo na ang sabaw, Luto na po siya. Pwede na po siyang tikman. Sarap. Kasing lasa po ng manok. Mas masarap pa po sa manok. Parang lasang may gatas. Hindi ako nandidirang kumain. Kasi hindi naman siya masama ang lasa. Masarap siyang kainin. mayaman daw sa protina ang mga insektong ito. Pero paalala ng mga eksperto, siguruhing malinis talaga ang salagubang bago kainin. Siyempre, pwede tayong makakuha ng sakit dyan. Kasi kung hindi natin huhugasan, siyempre nakuha lang dyan sa mga kahoy, di ba? So, may mga, kahit papano, merong dumi na dala yun na pwedeng makuha ng ating katawan. Sa ibang lugar, peste ang turing sa mga ito na tinatawag ding ug-og. Kapag bumalik na raw kasi sa ilalim ng lupa ang mga ito, nagiging ulalo na kumakain naman ng ugat ng mga pananim. Kaya sa bayan ng Tuwi sa Batangas, ininaraos dati ang Salagubang Festival, kung saan hinuhuli at kinakain din ang mga ito para pakinabangan bago pa sila makapaminsala. Samantala, sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija, hindi lang panlutong bahay ang salagubang. Sa kainang ito, ang best seller daw, mga putahing salagubang. Katulad ng adobo at fried salagubang with honey. Talagang masarap. Hindi yung alang may paparis na kalase. Yung asalog niyang masarap yung malambot. Yung sa Lagubang, sobrang lakas ngayon kasi di ba May pa lang kami nag-start. June pa lang halos wala na. Konti na lang yung stock namin. Ang biyaya ng kalikasan, hindi lang masusukat sa mga pagkaing kilala at nakasanayan natin. Dahil mayaman ang ating kapaligiran na sa unang tingin, nakapangingilabot at nakadidiri. Pero kapag natikman, siguradong mapapakanta ka. Chichirit-chit, alibambang, salagintot, salagubang. Susunod, isa sa pinakabatang singing superstars ngayon, si Miley Cyrus in Manila.